Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Martes, June 11, 2024. Ako si Daniel Castro at ito ang Balitang A to Z. Hinihinalang uniforme ng Chinese military na na-recover sa Pogo Hub sa Pampanga. Iginaalarma ng mga senador. Patunay umanong napasok na ng foreign spies ang mga Pogo. Balangay Florentino Das nakadaong na sa Maynila matapos ang tagumpay na paglalayag sa Pag-asa Island sa West Philippine Sea. Bigong pag-aresto sa puganting religious leader Apollo Kibuloy dahil sa failure of intelligence ayon kay Senator Riza Hontiveros. Dating Pangulo Rodrigo Duterte sinabing overkill ang raid sa compound ni Kibuloy. At sa ating balitang showbiz, binibining Pilipinas candidates nagpabonggahan sa National Costume Competition. Happy Bini Day! Pinilahan at dinumog ng sangkatutak na blooms! Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Inimbestigahan ng mga otoridad ang na-recover na hinihinalang mga uniforme ng Chinese military sa ni-raid na Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Bukod pa ito sa mga natagpuang sex toys na ginagamit umano sa sex trafficking ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission. Ang mga senador naman naalarma na sa banta sa national security ng mga illegal na Pogo. Ang Balitang A to Z, hatid ni Ian Maghanoy. 6 na set ng hinihinalang Chinese military uniforms ang nadiskubre ng mga otoridad mula sa Lucky South 99, ang illegal na Pogo Hub na sinalakay ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAO. Nakalagay sa botones ng mga ito ang mga letrang PLA na ang ibig sabihin ay People's Liberation Army na military unit ng China. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, iimbestigahan kung totoong uniforme ang mga ito ng Chinese military o kung props lamang na ginagamit para sa online scam. We are trying to look at the veracity of the report, whether they're legit uniforms, and these are also very few in number, to be part of a troop. So we do not want to unnecessarily cause panic to the general public. Na-recover din sa Pampanga Pogo Hub ang mga sex toys na patunay na pugad ito ng mas malawak na kriminalidad. Well, sex toys primarily because this hub is indeed a sex trafficking hub. Okay. They operate a sex den, a prostitution den in the area. Unfortunately, we were not able to rescue the Filipino women who are being trafficked in the area. But we've got a good lead where they have been brought, and this will be subject of a continuing investigation. Pero para kay Senator Win Gatchalian, ang mga na-recover na ito ay patunay na banta sa seguridad ng Pilipinas ang mga Pogo. Hamon naman ni Senator Robin Padilla, ilantad na ang mga protektor ng mga illegal na Pogo. Yung illegal na Pogo ay hawak ng mga ibang politiko. Sabi ko nga, dapat po ang una nating matakpan, ay ibig sabihin yung mga takip nila sa mukha nila ay maalis at makita natin kung sino tong mga politiko na to na nagbibigay ng proteksyon doon sa mga illegal na Pogo. Plano ni Senator Riza Hontiveros na ibasura na ang batas na nagli-legalize sa operasyon ng mga Pogo sa bansa. Sabi ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada, dapat imbestigahan kung gaano kalalim at kalawak ang kalokohan sa loob ng Lucky South 99, bagay na sinisilip na rin ng sandatahang lakas. Una nang may naiulat na namatay sa Pogo Hub sa Pampanga dahil umano sa torture, bukod pa sa reklamong labor at sex trafficking. Kaya ayon sa mga mambabatas, dapat seryosohin ang banta ng mga Pogo sa seguridad at soberanya ng bansa. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy. Pinaghahanda ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang sandatahang lakas para sa mga bantang panlabas dulot ng tumitinding tensyon at sigalot sa Indo-Pacific region. Ayon kay Marcos, dapat maging handa ang militar sa anumang misyon at tiyaking kaya nitong labanan ang mga banta sa seguridad. Siniguro naman ng Pangulo na bibigyan ng sapat na armas at kagamitan, pagsasanay at mga pasilidad ang mga sundalo para mas mapaigting ang puwersa. Sa kabila naman nito, patuloy namang isinusulong ng pamahalaan ang diplomasya at kapayapaan sa bansa.
Dumaog na sa Maynila ang balangay na naglayag mula Mindanao papuntang Pag-asa Island sa West Philippine Sea para igit ang karapatan ng Pilipinas sa disputed waters. Samantala, isang araw bago ang Araw ng Kalayaan, nagkilos protesta ang Atin Ito Coalition sa harap ng Chinese Embassy para tutulan ang patuloy na pagdami ng Chinese forces sa West Philippine Sea. May balitang A to Z, si Ace Cruz. Matapos ang 2 linggong paglalayag, nakabalik na sa Maynila ang balangay Florentino Das. Naglayag ito mula Butuan City sa Mindanao patungong Pag-asa Island sa West Philippine Sea. Ayon sa expedition leader na si Art Valdez, paraan nila ito para sabihin sa China na noon pa man ay malaya nang nakapaglalayag sa West Philippine Sea ang ating mga ninuno. It symbolizes yung presence natin sa karagatan nito for thousands of years ago that will simply reject yung tinatawag nila historical rights. Ano bang historical rights and ancestral rights they're talking about? Ang bangkang ito ang pinakamalaking replika ng balangay o sinaunang trading ship sa Pilipinas, patunay ng mahaba at mayamang maritime history ng bansa. Narito tayo sa mismong balangay na ginamit sa paglalayag sa West Philippine Sea ng grupo at hindi gaya sa mga paglalayag na sinamahan natin sa Atin Ito Coalition at sa Pamalakaya, ang balangay na ito ay mismong disenyo na mga ginagamit nung pangunang panahon. Kaya nga daw hindi ito nakaranas ng radio challenge at iba't ibang mga pagsashadow ng Chinese Coast Guard. Nandun yung mga blockade nila. Of course, mayroong plano na umikot-ikot sa amin, hindi din alam because wala kaming bandila. Only when we entered Pag-asa, we raised the flag. Naghatid din ng medical supplies sa expedition team para sa residente sa Pag-asa Island. Sa pagdaong ng balangay sa CCP complex sa Pasay City, isa sa sumalubong sa grupo ang 75 taong gulang na si Nanay Gloria, pamangkin sa tuhod ni Florentino Das kung kanino nakapangalan ang balangay. Si Das ay tinaguriang Filipino conqueror of the Pacific Ocean matapos na solong maglayag mula Hawaii papuntang Surigao del Norte noong 1950s. At least meron tayong maipagmamalaki na adventurer, na conqueror of the sea, na hindi tayo basta-basta malulutig. Samantala, isang araw bago ang Araw ng Kalayaan, nagkilos protesta ang Atin Ito Coalition sa tapat ng Chinese Embassy sa Makati. Sigaw ng grupo, China Layas. Sa harap ito, nang dumarami pang Chinese vessels sa Iroquois Reef na nasa halos 30 na ngayon, batay sa maritime monitoring expert. Nakakabahala talaga yung parang dumadami palalong presensya ng China sa sarili nating karagatan. Ito yung bagong forma ng pananakop ng isang banyagang bansa sa ating karagatan. Bilang mga mangingisdang Pilipino, ay nagpapamalas kami ng anumang naranasan naming mga pambubuli dyan, ay hindi kami napatitinag sapagkat alam namin na ang mangisdaan ng West Philippine Sea ay sa atin ito at yan ay mag-aari ng sambayan ng Pilipino. Sa June 15, sisimula na ng Chinese Coast Guard ang panguhuli sa trespassers sa anilay pag-aari nilang bahagi ng karagatan. Nothing will happen. Nothing will happen. The actions right now of the Philippine Navy, the Armed Forces, the Coast Guard, BFAR, and all other maritime players of the Philippine government is to prevent such a situation. Giving out statements like that are irresponsible, much more implementing them. Ayon sa Atin Ito Coalition, dapat na masundan pa ang paglalayag ng mga sibilyan sa West Philippine Sea para tuluyang mademilitarize ang disputed waters. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Tila may hinala si Senate Committee on Women Chair Rizal Teveros na nagkaroon umano ng breakdown of intelligence sa PNP kaugnay sa nabigong pag-aresto kay Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy nitong Lunes, June 10. Mariin namang kinondena ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang sinagawang raid ng nasa 100 kapulisan sa umunoy place of worship ni Kibuloy sa Davao. May balitang A to Z si Naomi Almohano. Sa muling pagkabigo na mahuli si Apollo Kibuloy na kasalukuyang humaharap sa mga kaso ng child and sex abuse at human trafficking, sinabi ni Senator Risa Hontiveros na baka nagkakaroon na ng intelligence breakdown o tila umano'y paglilik ng impormasyon sa loob ng PNP.
Sa pahayag ni Hontiveros, sinabi niya na dapat siguraduhin ng kapulisan na walang sino man sa hanay nito ang naiimpluwensyahan o kasabwat ni Kibuloy at ng mga kapanig nito, maging ang dating Pangulo na si Rodrigo Duterte. Nanawagan din ng Senadora kay Duterte na makipagtulungan at hikayatin si Kibuloy na sumuko at harapin ang mga kaso nito. Samantala, tila dismayado naman si dating Pangulong Rodrigo Duterte, kilalang matalik na kaibigan ni Kibuloy, sa naging paggamit umano ng excessive at unnecessary force sa paghahain ng warrant of arrest kay Kibuloy. Binansagan niya itong overkill dahil nasa halos 100 kapulisan ang sumalakay sa compound ng puganteng religious leader. Binatikos din ni Duterte ang kasalukuyang administrasyon dahil sa umano'y hindi pagprotekta sa karapatang pantao ni Kibuloy. Ikinalungkot naman ni Senator Robin Hood Padilla ang nangyaring tangkang pag-aresto kay Kibuloy at sinabing hindi naman kailangan maging bayolente at maaaring daanin na lang ito sa maayos o diplomatikong pag-uusap. Pwede natin siguro daanin muna din sa diplomacy kasi masyado maiinit ang ulo. Di ko alam, ba't ang iinit ng ulo ng Pilipino ngayon? Dapat relax lang tayo kasi alam nyo mga kababayan, may mga bagay na nakukuha sa usapan. Kailangan natin daanin sa usapan. Huwag tayo masyadong marahas. Humaharap sa dalawang magkaibang arrest order si Kibuloy mula sa Davao at Pasig Courts na hanggang ngayon ay pinaghahanap pa rin dahil sa kinahaharap nitong sex abuse at human trafficking charges. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano. Check. Bago ang halalan, mismong si Commission on Elections Chairman Erwin Garcia ang bumisita sa Miro Systems Company sa South Korea para inspeksyonin ang mga automated counting machine o ACMs na gagamitin sa 2025 midterm elections. Personal na tinur ni Chung Jinbok, CEO ng Miro Systems, ang mga tauhan ng COMELEC at iprinisinta ang iba't ibang ACMs kung paano nito mabilis na binibilang ang mga boto at sinusuri ang validity ng bawat balota. Asahan din daw na mas mababa ang level ng ballot boxes kaysa sa nakasanayan para hindi na mahirapang tumayo o abutin, lalo na ng mga nasa vulnerable sector. Ayon pa kay Garcia, bagamat hinihintay pa ng komisyon ang source code na kailangang makapasa sa international certification at iba pang mga modifikasyon ng ACMs na iminungkahi naman ng COMELEC sa Miro, panatag si Garcia sa features ng mga makina. Anya, handang-handa na umano mag-deliver ang Miro ng nasa 110,000 machines sa bansa. Tiniyak naman ni Chung na sa 20 taon nila sa industriya at sa pagbabago ng political dynamics, kaya nilang makipagsabayan sa tulong ng kanilang technical expertise. Kontento, satisfied po ang inyong commissioner election sa nakita natin so far. At palagay po mas may pangil umano ang batas ngayon matapos manindigan ang Land Transportation Office na hindi nila ilalabas ang mga nahuling mga kolorum na sasakyan kahit bayad na ang multa ng mga umano'y violators. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Attorney Vigor Mendoza, na the second, tanging court order ang magiging daan para mailabas ang mga na-impound na mga kolorum na sasakyan. Dagdag pa ng LTO, nagre-reklamo din ang ilang mga transport group dahilan nawawalan umano sila ng 30% kita kada araw dahil sa paglipana ng mga kolorum na sasakyan. Sa inilabas ng kautusan po ng ahensya, sasampahan ng kasong kriminal ang mga mahuhuling kolorum. Napansin rin ng LTO, tumaas ang bilang ng mga kolorum na sasakyan sa Metro Manila at mga kalapit na probinsya sa mga nakalipas na panahon. Una nang inatasan po ng Department of Transportation ang LTO na paigtingin ang operasyon kontra kolorum kasunod ng mga natanggap na reklamo na masawata ang iligal na pagpasada ng mga sasakyan. Good news mga ka-A to Z dahil may handog na libreng sakay ang Light Rail Transit 1 at 2 maging ang Metro Rail Transit o MRT3 tuwing peak hours ngayong araw ng Kalayaan, Miyerkules. Ayon sa Transportation Department, ito ay simpleng paraan para gunitain ng lahat ang ika-126 na araw ng Kalayaan at patuloy na isapuso ang kabayanihan at kasarinlan. Magsisimula ang libreng sakay mula alas 7 hanggang alas 9 na umaga at alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi.
Magpapatupad din ng normal holiday schedule ang LRT-1 na magbubukas ng alas 5 na umaga at magsasara bago ang alas 10 ng gabi. Good news naman tayo, kayang-kaya kung sama-sama. Nagtulong-tulong ang lokal na pamahalaan ng Baras Rizal, maging ang iba't ibang ahensya ng gobyerno para sa isang tree planting activity para matulungang mapanumbalik ang natutuyo nilang ilog dulot ng climate change. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Baras, nanganganib daw kasi na maubos ang tubig nito na may malaking epekto sa irigasyon ng mga magsasaka. Nasa 35% na lamang ang tubig na dumadaloy rito, kaya naman higit 1,000 bamboo tree ang kanilang itinanim sa Baras Dam na nilahukan ng iba't ibang sektor ng pamahalaan. Kabilang na ang DepEd, PNP, Philippine Army at maging mga miyembro ng Sangguniang Kabataan. Bagamat matagal bago tumubo, malaking tulong naman daw ito para hindi tuluyang masira ang kalikasan. Magkaisa tayo na muli natin buhayin mga nawalang puno at muli nating upang dumami ang mga bukal. Ang pagsasagawa po ng tree planting po na ito ay malaking bagay dahil alam naman po natin ang ating mga puno, ang mga bamboo trees, siya una-una nagsusupport yan pagdating po ng kalamidad. Second po, syempre pagka mas maraming puno, mas maraming na-generate po na mga tubig po. Sa aming pagbabalik, mga pulis na nahaharap sa iba't ibang counter charges, kapos sa pera pambayad sa abogado. PNP, paano kaya ito susolusyonan? At 22-year-old Italian tennis player Jannik Sinner, #1 ngayon sa ranggo ng mga malulupit na tennis player sa mundo. Abangan ang mainit at kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Kapos sa pera ang maraming pulis dahil sa pagharap sa iba't ibang counter charges na umaabot ng halos 6 digits para lang maayos ang mga kaso dahil sa serbisyo. Aminado naman ang Philippine National Police na kulang ang kanilang mga abogado. Kaya naman plano ng ahensya na makipag-partner sa mga private firm para mas lalong matulungan ang maraming pulis. May balitang A to Z, si Kim Salinas. Siguro, baka hindi ko alam gagawin ko nun. Baka maabot din sa punto na baka umayaw na din. Aabot na sa punto ng pagre-resign ang naiisip ng maraming pulis na kumakaharap sa iba't ibang counter charges dahil sa serbisyo. Isa na rito si Patrolman Joven Cassia matapos gampanan niya ang kanyang tungkulin na sa huli siya pa pala ang makakasuhan. Kwento niya, kinasuhan siya ng pamilya matapos nilang mapatay sa operasyon ang suspect. Nung harangin namin, nagkaroon kami ng banggaan, motor sa motor. Doon kami tumaob, tapos pagtayo nung suspect, tinutukan kami ng baril at nagpaputok. 3 silang kinasuhan matapos ang insidente, ang isa nga nagpalipat na lamang ng destino. Dagdag pa sa kalbaryo ang pagtigil na kanilang sweldo. Sobra kaming na low moral, siyempre nagtrabaho ka na tapos nakasuhan ka pa. Yun, nawala na sahod, nakuha na ng baril. Ayun, apektado pati pamilya eh. Sila kasi ay na-inquest. Pagkatapos nila na-inquest, nagkaroon sila ng criminal case. Nagkaroon din po sila ng kasong administratibo. Yung sahod po nila ay na-hold dahil po yun po ay SOP ng ating PNP Finance. Liban pa sa problemang kinakaharap, ang bayad sa abogado para gumulong ang kaso. Talaga po ang pulis ay sisik ng services ng isang private lawyer dahil siyempre gusto po natin na maganda yung serbisyo legal na ating makukuha. Dahil po tayo siyempre nasa law enforcement po tayo, gusto natin maibalik yung ating pangalan at yung serbisyo. Aminado naman ang Philippine National Police sa kakulangan ng tulong legal sa kanilang hanay. Sa ngayon po kasi ay limitado po
Yung bilang ng mga PNP lawyers po natin sa kabuuan po nasa around na 240 lamang po yung inulat po kanina ng Director Service, at hindi po lahat yan ay lahat po ng probinsya, hanggang province level po yan. Well, kung mag-hire ka po sir ng private lawyer sir, mahina yung 6 digits dyan. Ibig sabihin 100,000 pataas po yan. Base sa tala ng ahensya, nasa 279 ang kasong hinawakan ng PNP Legal Service noong 2023 at nasa 890 PNP personnel ang involved rito. Kaya naman, proyekto ngayon ng PNP sa pangunguna ng kanilang Chief PNP Marbil na magkaroon sila ng partnership sa mga private law firm sa bansa para matulungan ang kanilang mga pulis na kumakaharap sa anumang service-related cases. Ang isa po sir pinag-aaralan ay magkakaroon po tayo ng retainers sa mga firm po na makukuha po natin para kapag ang mga pulis po ay makakasuhan ay doon na lamang po sila pupunta sa firm na yon, at yun po yung hawak mismo ng mga kaso na tinatawag po natin ng mga service-related cases. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Nilinaw ng kampo ni dating Negros Oriental 3rd District Representative Arnolfo Teves Jr. na pansamantalang nakalaya nitong Lunes ang dating mambabatas. Ito'y matapos aprobahan ng pamahalaan ng Timor-Leste ang kanyang petisyon para sa issuance ng writ of habeas corpus. May pagkukulang daw kasi ang pamahalaan ng Pilipinas sa paggawa ng extradition request. Ayon sa abogado ni Teves na si Atty. Ferdinand Topacio, nakahandang magbigay ng testimonya para kay Teves sina dating Presidential Legal Counsel Salvador Panelo at dating Commission on Human Rights Commissioner Wilhelm Soriano para sa extradition proceedings sa Timor-Leste. Samantala, kumpiyansa naman si Justice Undersecretary Margarita Gutierrez na magtatagumpay ang hiling na extradition ng Pilipinas laban kay Teves Jr. We are doing our best for our client and we are confident that the rule of law will prevail sapagkat napaka-higpit po ng Timor-Leste pagdating sa human rights violations because of their historical experience during their birth as a nation. Kumpiyansa ang DOJ na magiging matagumpay ang extradition request ng Pilipinas kay Teves. Dagdag pa rito, maaari pa ring i-deport ang dating kongresista depende sa direksyong ginawa ng gobyerno ng Timor-Leste sa pakikipag-ugnayan sa Pilipinas. Kinalapag ng grupo ng umano'y mga magsasaka at ilang residente ang labas ng bakuran ng Masungi Geo-Reserve Foundation sa Baras Rizal para ipanawagan na kansilahin na ng Environment Department ang Memorandum of Agreement sa pangangalaga sa protected area. Ayon sa grupo, ang Masungi Geo-Reserve Foundation daw ang lumalabag dahil hindi naman pagpoprotekta ang ginagawa umano nila kundi negosyo. Anila na walan daw sila ng hanap buhay dahil binakuran umano ng foundation ang dati nilang lupain na sinasaka at napatigil ang operasyon ng kanilang mga resort na kanilang pinagkukunan ng kabuhayan. Pero ayon sa Masungi, ito ay pakulo lamang ng may-ari ng illegal na resort para maipasawalang bisa ang MOA sa DENR. Dagdag pa ng foundation na isang non-profit organization, wala silang kinikita sa reforestation at conservation ng lugar. At ang mga kumikita ay ang mga may-ari ng negosyo sa lugar na nasa loob ng protected area, kaya nararapat lamang daw na i-demolish ang mga ito ng DENR. Makansila ang MOA na siyang nagiging tinik at balakid sa pag-unlad ng lugar namin, partikular sa aming mga magsasaka. Tulungan niyo po kami at bigyan kami ng katarungan sa mga ginawang unlawful ng foundation ng Masungi Geo-Reserve Park. Nagkalindol sa Palawan. Niyanig po ng magnitude 5.1 na lindol ang Palawan mag-alas 3 ng hapon ngayong Martes. Ayon sa PHIVOLCS, tectonic ang origin ng lindol kung saan naitala ang epicenter nito sa silangang bahagi ng Roxas, Palawan. Naramdaman ang intensity 3 na lakas sa Roxas habang intensity 1 naman sa Cuyo at Nara, Palawan. Wala namang naitalang pinsala matapos ang lindol pero asahan ng mga aftershocks. Bagamat wala namang aktibong fault line sa Palawan, ayon sa PHIVOLCS, maaari pa rin maapektuhan ang probinsya ng mga lindol at tsunami mula sa mga kalapit na fault lines at trenches.
Nasungkit ni Italian tennis player Jannik Sinner ang unang pwesto sa Association of Tennis Professional Rankings. Na-dethrone ng 22-year-old player ang injured at iconic na si Novak Djokovic. Si Sinner ang unang Italianong napabilang sa unang pwesto sa world ranking matapos magsimula ang computerized ranking noong 1973. Nasa pangalawang pwesto naman ngayon sa ATP rankings si Spanish player Carlos Alcaraz, habang pumangatlo naman ang Serbian player na si Novak Djokovic. Susunod, mga kandidata ng Binibining Pilipinas 2024 nagpasiklaban sa National Costume Competition. Sino-sino kaya ang mga nag-stand out? At mga blooms, enjoy sa Happy Bini Day ng Nation's Girl Group na Bini. Huwag bibitiw, abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Umarangkada ang mga nagagandahang kandidata ng Binibining Pilipinas sa kanilang National Costume Competition sa New Frontier Theater sa Quezon City. Kanya-kanyang pasabog ng creativity ang mga designers ng costumes ng mga binibini. Sino naman kaya ang nag-stand out? Ang detalye sa Balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. Nagbabonggahan sa lampahan ang 40 candidates ng Binibining Pilipinas ngayong araw para sa kanilang National Costume Competition na ginanap dito nga sa New Frontier Theater sa Cubao, Quezon City. Sa opening number pa lang, excited na ang lahat sa pinaka-inaabangang NatCos competition. Ibinida ang mayamang kultura at kasaysayan ng ating bansa. Kaya naman hindi nagpaawat ang creativity, skills at idea ng mga costume designers. Standout dyan ang mga nagniningningang national costume ni na Binibining No. 16 Oriental Mindoro, Binibining No. 20 Jensan at Binibining No. 25 Negros Occidental. Hindi rin nagpahuli ang tinaguriang Phoenix of Misamis Oriental na si Binibining No. 18 Mitosela Villanueva dahil sa kanyang higaonon costume na sumisimbolo umano sa kalakasan, pagbabago at muling pagsilang. Gawa ito ng designer na si Kenneth Malayka Yamas. Napawaw naman ng marami sa wakwak costume ni Binibining No. 4 Mandaluyong Shaira Rona, inspired by a blackbird o uwak. Kabog ang lahat sa all-out nature na atake ni Binibini No. 17 Rendell Ancaraig ng Los Baños, Laguna. Nag-aladiwata siya na pumuprotekta sa ating inang kalikasan dahil sa kanyang Maria Makiling costume-inspired. Samantala, kinilala naman ang top 5 sa National Costume Competition. Pasok dyan sina Abra, Cavite, Oriental Mindoro, Quezon Province at Kalayaan, Laguna. Ngayong papalapit na ng papalapit ang inaabangang Coronation Night, sino kaya sa 40 candidates ang tatanghaling Binibining Pilipinas 2024? Gaganapin ang Grand Coronation Night sa darating na July 7 sa Araneta Coliseum. Para sa Balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Sa showbiz pa rin, inabangan ng maraming blooms ang pinakihintay nilang Bini Day sa isang mall sa Ayala, Makati ngayong Martes. Selebrasyon ito ng ikatlong taong anibersaryo ng tinaguriang Nation's Girl Group na Bini. Na-enjoy ng mga fans ang iba't ibang activities sa tinawag nilang Bini Land. Tampok ang mga iconic costumes na kanilang ginagamit sa music videos at guest performances, photo booth, Bini merch, salamin-salamin station at siyempre ang message wall kung saan nagpaabot ng mensahe ang mga blooms. Mainit na inabangan naman ngayon ang kanilang kauna-unahang Biniverse concert na magtatagal ng 3 araw mula June 28 hanggang 30 sa New Frontier sa Cubao, Quezon City. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari nyo itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z, panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages, hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ay mula sa dating presidente ng South Africa na si Nelson Mandela. Sabi niya, ang mayaman at iba't ibang
pamanang kultura ay may kapangyarihan para makatulong sa pagbuo ng isang bansa. At yan ang mga balita ni Pormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng balitang A to Z. Sa ngalan ni Barbie Bulak, ako po si Daniel Castro. Maging maalam, makialam. Magandang gabi, Pilipinas!